Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. And I think sa perspective ni Inday, natatakot rin siya na dumating na sa ganung natatakot rin siya na dumating na sa ganung punto yung utak ng mga Pilipino. Na tanggapin na lang natin na kasi yung lahat na magagawa yan na yan eh. Diba? Nabasa ni VP na palakas na yung defeatist attitude ng mga Pilipino. Totoo. Totoo. And nire-recognize ni VP na isa yun sa mga bagay na dapat nating labanan. And of course, yung mga kababayan natin nawawalan ng pag-asa. Grabe rin naman kasi talaga yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong Pilipino. Wala kang makapitan, wala kang yung mga powerful institution ng bansa natin. Sila yung unang-unang gumagawa ng mga bagay na hindi maganda. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my live, Joey Cruz live. Ayan, sa nanonood sa Facebook at sa YouTube, magandang gabi sa inyong lahat. At nagulantang na ba at napulot na ba ang mga panga ng mga DDH? Ayan. Don't forget to like and share, everyone. Sabi ni Strictly Under Duress. Ayan, ang dami nyo na. Grabe yung comment, sobrang dami na. Sobrang dami na ng comment, di na ako makaka-catch up. Pero isa-shoutout ko lang ang ating top 1 for today, si Ma'am Amelia de la Paz. Ang top 2 natin na si Love341, Brianna Jo Matildo, Kabahaan. Kaya sobrang ang dami naming preparations na ginagawa. So talagang medyo busy. Pero of course, inabangan ko talaga yung press briefing kanina ni Inday kasi nga, matagal-tagal na rin na hindi nagsasalita si Inday doon sa kanyang opisina na usually meron siyang press briefing doon. And ayun nga, ang napag-alaman ko nga na meron daw pasabog si Inday today. Dinervyos talaga ako, hindi ko alam nung una kung para saan. Ano kaya yung pasabog na tinutukoy nila? Kasi hindi ko alam parang alam mo yun, is she going to resign? Is she going to deliver a bad news? Alam mo yun, grabe talaga yung kaba ko. Sobrang grabe talaga yung kaba ko. And buti naman, ang in-announce ni Inday ay ang kanyang pagtakbo bilang presidente sa 2028. Ladies and gentlemen, this has changed the game. This has changed the game. With Inday Sara's decision to run for 2028, she intentionally or unintentionally kind of protected the 2027 national budget. Kasi ngayon, kailangan nang magdesisyon ng mga congressman. O ano, papa-impeach ba kayo? Ano ba gagawin nyo? I-impeach nyo ba ako? O tatakbo na siyang presidente eh. So ano magiging desisyon ninyo? Kukuha kayo ng pondo for, sabihin na natin, for the next fiscal year. You just have one fiscal year basically eh. Kasi the 2026 national budget is already done. So, kukubra kayo ng budget for 2027, 2028. Election na uli ang 2028 eh. So, 2027 na lang tayong pinag-uusapan natin dito. Kukuha kayo ng budget for 2027 or you secure that you will be on the good side of Inday Sara 2028 and beyond. Diba? You have one fiscal year na probably you're gonna get something from concession, from certain concession. But if you are going to do the right thing and you will be on the good side of Inday Sara Duterte, 6 fiscal years pa yung pinag-uusapan natin dyan, di ba? 6 fiscal years pa yung pag-uusapan natin dyan. So, ganun kasimple yung yung marami kasi nagsasabi na, masyadong maaga yung masyadong maaga yung pag-declare ni Inday Sara na tatakbo siya, ganyan-ganyan. I don't think Inday Sara is going to do something too early or too late, or kung meron man siguro na na
yung iba nga pinupula kay Inday Sara yan eh. Very calculating si Inday. Pagdating sa mga ganyan, sa mga timelines, ganun-ganon. So I don't think this is something that she did na iniisip niya na maaga or na early. May mga ano yan, may I'm sure nag-ano na dyan sila, na-check na nila yung benefit niyan at saka yung disadvantages niyan. Ayun. Well, ang disadvantage niyan is that, since nagsabi na siya na, nagsabi na siya na tatakbo siya, edi ibibinay siya ng bonggang-bongga like maybe 100 times, ganon. Okay? However, sa part naman ni Inday Sara, putang ina ninyo, hindi nyo na nga ako tinigilan simula 2023 hanggang ngayon. 'Di ba? Ano pang isisira nyo sa akin? 'Di ba? 'Di ba? Siguro, they filed an impeachment complaint against Inday Sara noong 2025. 2026, nag-file uli sila ng impeachment complaint. The fucking grounds are the same. They have no new, they have no new stuff to talk about. Wala silang bagong so I think, for that, point alone, no? Wala naman pala kayong bagong ibabato sa akin eh. O di mag-declare na lang din ako, di ba? Mag-declare na lang din ako. And also, wala silang bagong maibabato. The survey consistently shows na si Inday Sara ang pinaka-trusted na politician sa buong Pilipinas. Diba? And I think si Inday, malamang nakakita na rin niya ng mga survey eh. Ang bigat ng earrings mo. Hindi, magaan lang siya. Favorite ko to. Bigay to ni Ma'am Narine eh. Parang second time ko na sinuot. Ayan. Grabe na ito. Tama si KLC. Ibang-iba ang Year of the Fire Horse. Joey, can ba yung applause after Sarah's speech? Kasi if not, hehehe, the reporters applauded. Ow. I do not know. Malamang hindi. Malamang hindi yan canned. Malamang legitimate na palakpakan yun. Pumalpak. Ha? Mga reporter? Pumalpak. Hindi kasi may palakpakan doon sa dulo ng speech ni Inday eh. Ayun. So yun. Joey, share ko na lang yung tropa ko na staff ni Angara. Dati ay sobrang hate na si Marcos. Nung biglang naging DepEd Sec si Angara, naging pro-Marcos na siya. Kain suka. Sabi niya, di daw si VP sa 2028. Tingnan natin. Ayan. Mas maganda pa rin Prime Minister Sara para sure PDP ang ruling party. Saka is not even PDP laban eh. Ayun, pero yeah, I really hope that we engage into we talk more about system change. Ayun, hi Miss Ellie Jacob, hello. Isog Malaysia, hello sa inyo. Sana kasama ka dyan nung pinadala kong signature. Sana kasama na dyan yung pinadala kong signature sheet sa Davao. Sabi ni Natividad, Pineda Kalupitan. Nakulit na namin siya, yung mga nandun sa Davao, yung sa Bacolod, nakulit na rin namin, pero hindi pa namin siya nadala dito sa Manila. Huwag kayong mag-alala. Regardless, these signatures are going to be submitted to the Supreme Court. Okay? Kasi hindi naman dito yung una naming filing eh. Ayan. Hello, Miss Joey. Question ako. By this coming November, Supreme Court Chief will retire. Will BBM assign new SC Chief? Oo. Yes. Mas malaking impact kasi pag live kaysa yung naka-recorded video. Pakisabi kay President ISD, pag namatay si BBM, huwag niya ipalibing sa libingan ng mga bayani. Pakain niya sa aso, no? Ayan. May pag-usapan natin to, no, yung waiver ni PRRD. Grabe yung mga balita today, no? Sobrang bigat ng mga balita today. Sobrang talaga. Grabe rin yung waiver ni PRRD, yung sinay na waiver ni PRRD. But we're going to talk about that in a while. I would just like us to look back doon sa speech ni Inday Sara kanina. Ayan, panoorin natin ulit. I-revisit lang natin ng very, very quick. Ayan.
Ang ganda ng timing ni Inday, hinayaan niya munang magbalimbingan ang mga trapo para lumabas ang tunay na kulay nila. Tingin ko kaya hindi matanggal-tanggal yan si BBM kasi sila nagtatakipan eh. Lahat ng andyan may kinalaman talaga sa korupsyon. Nakipag-cooperate talaga sa admin. Tapos si Inday pa ang tipong hindi makikipag-compromise. Kaya playing safe din ang mga Crocs kasi walang assurance na absuelto sila kapag si Inday ang naging presidente. True! Meron talaga silang paglalagyan. May paglalagyan talaga sila ng bonggang-bongga. Anyway, maglalagay ako ng hagdan sa comment section. So, ang mga gustong sumali sa live ay maaaring sumali sa live. Okay? Grabe, ang daming nag-lockjaw today at na high blood. Ang ganda ng timing ng pag-announce niya. Madaming mga buwaya ang mag-iisip ngayon. True. Salamat, VP. Talaga, feel ko talaga with your announcement, we Filipinos are finally seeing a light at the end of the tunnel. Sabi ni Maya Ota. Ayan. Mami, nakakit ka nga. Hasain mo, baba mo, sama mo, hasain mo, baba mo, sama mo ng utak mo mapurol. Eh, sino kaaway ito ni Mami Laika? Parang may kaaway si Mami Laika na bonggang-bongga. Ay, okay. Naglagay ako ng hagdan dyan sa sa comment section sa mga gustong umakyat, pwede kayo umakyat. But bago yan ay pakinggan muna natin ulit yung speech ni Inday Sara at kiligin tayo ng sabay-sabay. Ayan, okay. Ay, teka lang, wait. Wait. Okay ba? Kasi Wait lang. Ayan, ito na. Si Amy na ba gagawing VP? Wag naman sana. Ayaw na namin sa mga Marcos, sabi ni Ace. Ang alam ko hindi. Ang alam ko ayaw ni Senator Amy tumakbong vice. As in, ayaw niya talaga. Yun ang alam ko. Pero nagulat din ako na nag-comment si Robin Padilla na Senator Amy. Pero ako, mas bet ko si Senator Robin. Sa honest. Mas bet ko si Senator Robin na Vice President. Kasi tingin ko, if we're gonna have a new president under this system, itong unitary presidential, we need a Vice President who is loyal. We need a Vice President who is going to be of help to the President no matter what. Ayun. So, para sa akin, mas okay pa nga si Robin na Vice President. Ayan. Ano na tawag sa baklang mahaba-baba? Eh, di ba baklo? Mami, ikaw ba to? Sino kaaway mo? Ayan. Marcoleta. Si Marcoleta, okay ako Robin or Marcoleta for VP. Kaso, I want Marcoleta as SP eh. Ako tingin ko Marcoleta should be in the Senate. Kailangan siya sa Senate. Kailangan siya sa Senate. Ayun. Ma'am Joey, saan si Kamoy Sir Sas? Nakakamiss din siya. Invite mo din siya sa live. Nag-send ako ng link sa kanya pero hindi ko sure kung may oras siya today or ano. No? So, pag dumating siya, magjo-join yun. Magjo-join naman yun pag dumating. Ayan. Okay, anyway, ito lang. Neophyte na nasa backstage. Wait ka lang ha. Manonood lang tayo ng video ni Inday saglit. And then I'm going to invite everyone to express what they felt today, Ayun. Ayan, laban tayo. SB sana si Marcoleta. Confirm na mga Marcoses na magsasama, 0 Marcos na. No more chances should be given. OVP should be loyal and free of baggage. Robin better than Amy, honestly. Some jaded Duterte supporters may give up if Sara allows another Marcos in her team. Residual stress. Posible, oo. Hello, Joey. I'm sorry I followed you. Nakinig ako sa iba. I'm sorry, naiyak ako sa iyo kanina. Please don't stop doing this. VP needs us now more than ever, sabi ni Tin. Okay lang, marami na nag-sorry. Ayun. May inaaway lang. Namiss kong manakit ng damdamin ng mga bashers. Ayan. Okay, anyway. Tama, more SPC Marcoleta. VP, Robin, subok na hindi traidor. Ayun. Anyway,
Eto na, panoorin lang natin tong speech ni Inday Sara. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Can I just say na yung aura ni Inday today, ano? Yung aura ni VP Inday today. She's like your, your beautiful mama na pumunta sa school kasi aawayin yung school dahil 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 binuli yung mga anak niya. Ayan. Ayun. Sabi ng mga nagko-comment dito, APC daw, ganyan. APC is pro-PRRD. Ayan. Pero ang alam ko, hindi sila in good terms ni Inday Sara. Okay, pero kumbaga parang APC is not all in for Inday Sara. Ayun. So, ewan ko lang kung maaayos yan. Ayan. So, pero parang they don't like each other. May ganung vibe eh. May ganung vibe. Ayun. Okay. Anyway, ayan. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, Actually, totoo yan. Yung opening statement niya parang papuntang resignation. Yan rin, kaya kinakabahan ako nung una. Kapag ko siya, parang magpapaalam si Inday. Parang, ano mangyayari? Ano ba to? Diba? Ate Joey, about doon naman sa waiver ni PRRD. Yes, pupunta tayo dyan sa waiver ni PRRD, no? Pero dito muna tayo sa Dito muna tayo sa... Si APC, inaway niya si Sara noong 2019, remember? Oo. So, pero parang tingin ko naman kasi, reconcilable naman yun. Yung away na yun. Kasi politika lang naman yun eh. Hindi naman siya away principle. Ganon. Ayun. Sino nabubuisit kay Atty. Libayan? Hindi man DDS si Atty. Libayan. Tanong mo na lang kay Atty. Libayan kung kailan magde-declare si Magalong. Kailan magde-declare si Magalong na tumakbo bilang presidente. Naalala niyo yung little black dress ni Princess Diana nung nalaman niya niloloko siya ni Prince Charles. Ganito yung vibes na nakita ko sa outfit ni VPISD na parang hell has no fury like a woman scorned. Ayan. Anyway. I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Etong part na to talaga, grabe talaga yung nervyos ko dyan. Kasi nung nagsasalita siya, di ba, sabi nga niya na yung sa part na yung it took her 47 years to understand that her life has never been to be only mine. Yung mga ganon. Yung mga ganong hirit niya. Tapos punta siya kay BBM na
itong si BBM, unang buwan pa lang, hindi talaga honest tong si BBM, ganyan-ganyan. Tapos, yun na nga, yung betrayal, she talk about it, na yung sa national budget, na hindi siya sumama sa kalokohan nila. Ayan. And then, itong part na to na nagsosorry siya. Sabi ko, shit, ano kaya? Saan papunta to? Saan papunta to? Parang masyadong personal yung opening statement ni Inday. Sobrang personal ng opening statement niya. Hindi ko talaga alam kung saan siya papunta. Kung magre-resign ba, o actually, ang isa pang kinakatakutan ko, yung baka mag-announce ba siya ng something unfortunate, alam mo yun? Remember the old man is in the Hague, di ba? Yun talaga yung grabe yung kaba ko. Kasi baka mamaya meron siyang sabihin na hindi talaga maganda. Meron siya ibabalita, alam mo yun? Meron siya ibabalita na hindi maganda. So, grabe talaga yung palpitation ko nito. Kaya nung nag-declare si Inday Sara, natatakbo siya. Yung relief ko na, puti naman yung sinabi mo. Grabe talaga. Yung, para akong nabunutan ng tinik. Kasi dahil nga kinakabahan ako na hindi ko alam kung saan papunta yung ano niya, yung sinasabi niya. She started with a very, very personal remark. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Ganyan. Parang, ano ba ito, magsa-self-sacrifice ba siya? Diba? I may not have been born just to chase my own happiness. Diba? Sabi ni Patricia, she's owning up to her contribution to BBM's presidency. True. Ayan. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Alam mo yung, di ba, she was profusely apologizing about, about flood control, about our government institution na hindi nagpa-function properly. Prices of commodity, food security, health. Grabe yung mga pinaghihingi niya ng patawad dito. Ang dami nito eh. Yung mga sinasabi niya na yun is probably those are the things that she's gonna focus on. 'Di ba? Kasi hinihingi niya ng tawad eh. 'Di ba? Meron pa siyang dalawang hinihinging tawad. Yung kung ang dinadaanan yung kalsada, tulay at proyektong pinutuan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad about criminality. Ayan, krimen, illegal na droga at terorismo. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Ayun. Paano naman, ang tawag dito, i-translate mo naman yung sa Bisaya yun, yung
na ako nakahadlok nga muabot ang adlaw nga. Natakot daw sa pagdating ng araw. Natakot siya pagdating ng araw. Dumating na araw. Ano bang sabi niya? Nga dawaton na lang na to ang kapobrehan, Natanggapin na lang natin ang pagka maging mahirap. ang isip kapalaran, kapobrehan isip kapalaran. Nga manaad na ta sa sayo, Masanay tayo sa mali. na nasanay tayo sa mali. Nga mawad na lang to og paglaom. Na mawala na lang tayo. Na mawala na lang tayo ng pag-asa. Ug labaw sa tanan, Labis na taon. ayun. Ug labaw sa tanan, na ako'y kahadlok nga muabot ang, meron siyang takot sa na anong sunod. nga wala na tay Pilipinas, ay wala nang Pilipinas na ihatag sa atong mga anak, na ibigay sa ating mga anak. Oo. Ayun. So, nung naka-live ako kanina, tin-translate ko kasi may nagtatranslate kanina ng live habang nanonood ng. So sabi ni Inday na dapat nakakatakot na masanay tayo sa mali, nakakatakot na wala tayong maibibigay na Pilipinas sa masanay tayo sa wala tayong maibibigay na wala nang Pilipinas sa aabutan ang ating mga anak. Oo. Ayun. Natatakot ako na dumating ang araw na tanggapin na lang natin ang kahirapan bilang isang kapalaran. Ayan, sabi ni RJ. Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Para tayo na pag-asa. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok Nandun siyang takot. nga moabot ang adlaw Darating na wala na tay Pilipinas na wala ng nga ikahatag sa atong mga anak. sa ating mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukuran. On point yung no? Ayan. On point yung Bisaya na message ni Inday, Yung sinabi niya na masanay na lang tayo sa mali, tanggapin na lang natin na ito yung kapalaran natin. No? Talagang talagang yun talaga yung problema. Kasi yung mga Pilipino ngayon, kahit yung ibang mga Duterte supporters, marami talaga nawawalan na ng pag-asa. Actually ako, frustrate rin ako madalas na ay wala tayong magagawa dyan kay PRRD, hayaan na lang natin yan. And whenever I hear that kind of answer, frustrate talaga ako, tangina. Kasi gusto ko talagang sabihin na, alam niyo po, kung ganyan kayong mag-isip, nahahayaan na lang natin na kapalaran nating nakawan ng flood control project, baka ibig sabihin nun, deserve ninyo na manakawan talaga ng limpak-limpak na salapi ng mga politiko. Nakaka-frustrate, sa totoo lang. And I think sa perspective ni Inday, natatakot rin siya na dumating na sa ganung natatakot rin siya na dumating na sa ganung punto yung utak ng mga Pilipino. Na tanggapin na lang natin na kasi wala tayong magagawa yan eh. Diba? Nabasa ni VP na palakas na yung defeatist attitude ng mga Pilipino. Totoo. And nire-recognize ni VP na isa yun sa mga bagay na dapat nating labanan. And of course, yung mga kababayan natin nawawalan ng pag-asa. Grabe rin naman kasi talaga yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong Pilipino. Wala kang makapitan, wala kang yung mga powerful institution ng bansa natin. Sila yung unang-unang gumagawa ng mga bagay na hindi maganda. Sila yung mga law bender, 'di ba? Nakikita natin mga vloggers pinag-iipit, dinedemanda. Ayun. Good evening, Miss Joey. Mas lalo ko gumaganda. Solid supporter from Sharjah, UAE. Kaya kahit irita sa akin ibang FB friends ko, di ako tumitigil na mag-ingay sa SOCMED. Ayoko masanay na lang ang tao sa ganito kabulok na sistema. Dapat tayo mag-ingay, huwag tayo pumayag. Sabi ni Ma'am Christy Curayag, correct!
kailangan natin pag-usapan yung mali. 'Di ba? Ang problema kasi sa mga Pilipino, ayaw na-highlight yung ano, na parang, parang mag-go with the flow na lang. Best in go with the flow kasi ang Pilipino eh, no? Yun kasi talaga yung gusto ng Pilipino eh. But anyway, I really appreciate that Inday Sara recognized that. Na isa yun sa mga problema ng mentalidad natin. 'Di ba? Huwag tayong pumayag. Remember si Inday Sara, hindi nagpakain sa sistema. Nung lahat sila ninanakawan ang 2023 budget, 2024, 2025 budget, hindi nakisama si Inday Sara. Kung si Inday Sara, mahina-hina ang pagkatao, kung si Inday Sara ay ganit sa kapangyarihan at ayaw niyang i-challenge ang kanyang posisyon, edi dapat naki-join the club na lang si Inday dyan. Trip niyo magnakaw? O sige, go, let's go. Diba? So I think, si Inday kasi, ang maganda kay Inday, yung politics ni Inday ay hindi talaga politika. Alam mo yon, ganun talaga siya. Hindi siya papakain sa sistema, intact siya dun sa kanyang moralidad. Hindi yun yung usual politics na nakikita natin. But being that kind of public official na hindi namumulitika meaning hindi nakikisama, alam mo yon, yung hindi yung I tap your back, you tap my back, yung mga ganyan. Hindi nagaganon-ganon si Inday eh. At nakita natin kung gaano ka-importante ang merong naninindigan. Kasi hanggat merong ganyang leader na hindi nagpapakain sa sistema, ibig sabihin may pag-asa pa tayo. Imagine niyo na lang kung nakisama si Inday sa lahat ng magnanakaw. We will never realize na pinuputan na tayo ng mga elected officials natin. Ninanakawan na tayo ng sagad. Kung nakisama si Inday. Probably, happy-happy pa tayong lahat. Ganyan. Probably, kahit may mga mag-o-oppose or mag-call out, it's going to be very, very tempered. And that's what I like about Inday. Hindi siya takot kahit mag-isa siya. Hindi niya kailangan makisama. Ayun. Update sa fourth filing ng impeachment ni VP meron daw. Hindi ko pa na-check. Ang problema kasi ng Pilipino, ano yan? Palaging bukang bibig, bulok ang sistema, pero ayaw palitan ng sistema. Sana sabihin na lang, bulok ang nakaupo, hindi sistema. True. Diba? Bulok ang sistema, pero napapakain naman sa sistema. Madam, pinagtataka bakit kitang-kita na nga sa ibang senador na pinagtatakpan ni Tito Soto at Pinky ang mastermind, hindi pa din nila mapalitan ang liderato. Kulang nga sila sa bilang. Yun yung problem. Sabi ni Justice Risa Ontiveros, press con agad kanina kahit hindi ready, para lang masabi na may counter sila agad sa announcement ni VP. It shows na mukha nila parang pinagbagsakan sila ng langit, talunan ang itsura. Actually, nakakaawa yung itsura ni Risa. Yung parang maiiyak na, yung parang putang ina. Yung talagang bad news. Di ba bad news sa kanila? Hindi pa sa itsura. Yung itsura ni Risa, yung talunan eh. Yung parang takina. Ba't siya tumakbo? Ayun. Baka may sticker kayo, Sara for President, pengin mailagay agad sa sasakyan. Si Benny Abati daw, saka yung isa pang attack dog nila na congressman ang nag-file ng fourth impeachment. Hindi pa sinasabi kung ano ang nature ng complaint. Ayan. Anyway, gaya-gaya si Risa, so pathetic. Totoo, ayan. Anyway, pakyatin na natin ang ating mga bisita ngayon. Ayan, hello, Neo Fight. Hello, Miss Joey. Hello? Hello? Yes, naririnig po. Oh, Miss Joey, kanina yung mag-reaction ako regarding sa statement ni Inday Sara kanina. Kasi sa totoo lang, parang tayo ng reaction na parang kinakabahan ako kasi unang-una walang COVID seal, tapos wala yung white flag sa gilid. So parang, nasa 18 siya ko, hala, ano yung babalitan ni Inday Sara? Nakakakaba naman ito. Tapos sabi ko na ako, baka mag-resign na siya kasi sa totoo lang, deep in my heart, meron akong, na parang, alam sa dami ng problema mo, Inday, mag-resign ka na lang kasi tatahimik yung mga kalaban mo kasi kapag nag-resign ka, hindi ka nakakahuli and everything. Sila na magkakagulo doon.
nagpakita siya ngayon na parang tatakbo presidente siya. So, tuwan-tuwa ako na tatakbo siyang presidente, which is, alam naman natin tatakbo siyang presidente. Alam naman, expect naman natin siya tatakbo sa 2028 eh. Kahit pag ano siya, alam natin tatakbo siya. Kaya lang, yung kanya pag-announce is, I think yung mga kalaban din niya nabigla din eh. Hindi nila in-expect na parang, Oo. ang aga niya Mag-effort mag-announce. sila eh. Oo. Kasi sira talaga lahat ng plano nila. Kasi, rumor has it na nahihirapan talaga yung House of Representatives to get numbers Yes. in order to impeach Inday sa House of Representatives. Nahihirapan na sila makuha yung numbers. Tapos ngayon, nag-announce pa si Inday na tatakbo na siya. Hmm. Diba? So, ibig sabihin, itong mga congressman, they really have to think twice kung boboto sila sa impeachment ni Inday Sara. Kagaya nga ng sinabi ko, itong pag-decide ni Inday Sara, it will inadvertently protect intentionally or unintentionally, it will protect the 2027 national budget in such a way that yung mga kompromiso pagdating sa mga proyekto, pagdating sa allocation ng budget, ganyan-ganyan, ng mga kongresista, hindi na, protected na. Hindi, kumbaga parang, yari kayo. Kasi pagka kumuha kayo ng budget at ang kapalit yan, pagboto kay Inday, pagpapa-impeach kay Inday Sara, meron yung political cost. Tapos, di ba, nagkaroon din ng press con si Senator Risa. So, sabi niya, baka end of the year or first quarter of 2027 sila mag-announce. Masyadong late na yung kanilang announcement kung gano'n. Kasi inunahan na sila ni Inday ngayon pa lang, unang taon pa lang, February pa lang eh. Sabi na presidente. Tapos sila, December pa lang sila mag-decide. Lamang na si Inday sa lahat. Kasi ngayon pa lang gumagalaw na yung, syempre tayo mga didik, kasi gumagalaw na tayo sa mga pag-promote, pag-e-engganyo, tsaka pag-sasabi na bakit natin kailangan ipote si Inday dahil si Inday talaga. At agree dito sa sinabi mo na, sa totoo lang, ang napapansin ko sa politika natin ngayon is, dead na lang sila sa corruption. I mean, mas matindi pa nga ang corruption ng 1 trillion peso pag sa confidential fund eh, sa totoo lang. Pero sinisiset aside nila doon, tapos focus sila sa confidential fund, kay Mary Grace Piatos. Kasi sabi ko, siguro si Mary Grace Piatos, ba't hindi ang pagmamarites nito sa mga kalaban ng gobyerno. Kaya gusto nila malaman kung sino talaga si Mary Grace Piatos. Oo. Diyos ko. Hindi na nag-evolve yung yung gusto. Well, may mga may pinipilit. Ang problem kasi dito sa impeachment ni Inday, I think COA is also compromised eh. Yung 'di ba yung COA nag-issue sila ng notice of disallowance doon sa 73 million ni Inday. Oo. Kataka-taka na yung COA pumayag na ibigay yung mga documents sa House of Representatives nung time na iniimbestigahan pa lang nila yung confidential funds ni Inday. Yung kaya lumabas yung mga Mary Grace Piatos, yung mga ganyan. So parang yung COA parang hindi rin ako sa statement ni Inday, 'di ba sabi doon ni Inday, patawad kung lantaran ng pang-abuso ng ating mga institusyon para sa sariling interes ng mga politiko. And I think kasama dyan sa mga institusyon na tinutukoy ni Inday yung COA. Ako wala namang problema sa COA kahit maglabas sila kasi those are public documents naman so may karapatan naman sila ilabas lang. Yung nga lang kasi masyado siyang early yung mga findings sila so hindi pa ganun kasunod. Hindi, yung confidential funds, hindi yun nilalabas. Okay. Hindi nilalabas. Yung part ng annual audit report, of course, syempre dapat ilabas nila yun. Pero, yung mga documents, pati yung, kasi di ba, may joint circular, joint circular 2012, yung 001, yung joint circular ng DBM, DILG, etc., yung about confidential funds auditing, ganon. Hindi yun nilalabas. If ikaw lang ang pwedeng may access dun sa mga documents na yun. Kasi malalaman yung kasi yung mga... tapos binigyan nila ng kopya yung House of Representatives noon. 'Di ba? Tama ka. Oo, ayun. Sabi ni Rain H, Joey, ang head ng COA, yung wife niya involved sa flood control. Sabi ni Rain H. Ayan. Anyway, ayan. Ayun. Anything else you want to point out, Neophyte? Yan lang, Miss Joey, at masaya-masaya ako sa ating bagong taon ng Chinese New Year. Sumipa agad ang fireworks. Oo, ang lakas ng sipa, grabe. At hindi sila magkamali, pati si Senator Risa at si Auntie Claire na lang, sinabi na lang niya, good luck. Alam mo, feeling ko, nanginig yan si Alam mo yung pagkakasabi ni Inday na, feel mo nung sinabi ni Inday na, ako, si Sara Duterte, sabi ni Inday, ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Alam mo yung pagkakasabi ni Inday na yun? I'm pretty sure talaga pumatak talaga yung mga ihi sa salawal ng baka. Kaya sabi na lang ni Auntie Claire, good luck na lang daw. Kasi tapos parang sabi niyang good luck, may pagkabitin. Oo. Alam mo ba, may meeting sila sa Committee on Rules. Yung Committee on Rules, ang head nun,
I'm not sure kung si Sandro Marcos yung head noon. Mhm. May meeting sila ng 2:00 today. Tapos na-cancel. I think kapag uusapan nila dun sa Committee on Rules, baka yung rules ng impeachment ni Inday eh. Oo, tapos nag-announce sa pagka-presidente, so iibahin topic nila ngayon. So baka mag-ano na sila ngayon ng strategy na sino ba ilalaban natin sa kanya kasi nag-announce sa isa na napakaaga. February pa lang announcement na. Tayo kaya mag-announce December, January next year, napakalabo na. Oo. True. Talong Eh ngayon, sila nagpapakit pa silang lahat eh kung sino ang tatakbo eh, di ba? Kaya sabi ko nga, sige, announce siguro sa kasaysayan ng Philippine election, siya yung pinaka, asay kay Binay, kasi si Binay talaga, ano yun eh, talagang exception siya, talagang tinira siya talaga nung time na yun. Pero kasi, ang pinakaiba kasi kay Inday, kung si Inday tumakbo na maaga siya nag-announce at tatakbo na pagka-presidente, tapos yung mga kalaban niya later on pa, hindi ko alam kung magkakampas sila ng dark horse sa ipantatapat. Hindi katulad nung time ni Binay, andyan si Duterte na dark horse na hindi mo expected. The real deal dark horse, correct, Oo. correct. Kasi ngayon, walang ganun eh. Walang parang, is there any local official who has the same larger than life na reputation na kagaya ni PRRD? Eh kasi si PRRD nun, legend naman na siya nun eh. Low-key lang siya, pero legend na siya nung mayor pa lang siya. Eh ngayon, meron ka bang ganung klaseng mayor? Meron bang ganung klaseng local official na parang maiaano mo na, ay taki na, pwedeng igawing dark horse to, ganyan-ganyan. Well, nangangarap sila nung una na si Magalong yun. Ba't Magalong? Nakita natin kung gaano kapag yung buntot niya, tapang-tapangan lang pala siya. Kaya nga nakita ko yung listahan ni Atty. Guanzon na, ewan ko nabasa mo na Ms. Joy yung listahan ni Atty. Guanzon na 40 people na lista. So, ito kayo mga makakasuhan ni Inday pag nanalo siya ng 2028. 40 din yun ah. Ang daming listahan. Wala sinabi sa Atty. Guanzon na lagay lang siya ng pangalan ng listahan ng 40 na tao eh. So yata yung mga babalikan na. Oo. Ayun po. Ayun po, Ms. Joey, salamat po. Thank you, Neo Fight. Maraming salamat. Ayan. Ay, Mami Laika, hello. Buti naman napaakyat ka. Hindi ako makukonek sa chat. Okay. Good luck na lang daw, sabi ni Auntie Claire. Ayan. Okay. Alam mo, May, kaya ako napaakyat kasi parang naloka ako sa move na to ni Inday Sara. Yung impeachment, yung mga congressman, alam pa rin nila kung gaano kalakas si Inday Sara. So mag-iisip-isip sila kung ipapa-impeach ba nila si Sara or hindi kasi magiging tatak nila yon. Tungod na to si Sara parang pagtakbo para maging presidente isinugal niya na. Kasi kung halimbawa ma-impeach siya, hindi siya makakatakbong presidente, pero alam naman natin ng mga Pilipino maghihiganti yan. At lahat na nagpa-impeach kay Sara walang papasok sa susunod na election. Talo na. So pwedeng hindi manalo si Inday Sara, pero kahit si Kero P ang sabihin ni Inday Sarang iboto nyo, maraming Pilipino ang boboto kay Kero P kaysa kahit kanino. So walang lusot yung mga kalaban ni Inday Sara. Pwede nila mapa-impeach si Sara, pero sila tapos na yung kanilang political career kapag nangyari yun. So mag-isip-isip kayo. At the same time, ang maganda pa rito, prinibent ni Sara na magamit yung pondo para sa politika at kampanya sa mga susunod na budget cycles. Correct. So, ang ganda ng move natin ni Sara. Hindi ko alam kung paano nila sasalagin to or yan. Totoo. Ayun. Grabe. But anyway, before we we continue lang, I would just like to parang talk about very very quick doon sa waiver ni PRRD. Kasi ang tawag dito, in-upload pala yun sa page ng ICC. Pagkatapos, tinanggal. So yung waiver yon ni PRRD, nakakataka lang, bakit yung tinanggal? Bakit yung tinanggal yung waiver ni PRRD? But anyway, the waiver was also posted doon sa official page ni PRRD. And yung waiver reads as this. Teka lang ha. Ayan, para yung mga gustong mag-comment, pwede na kayong mag-comment doon sa waiver ni PRRD at saka doon sa declaration ni Inday na tatakbo siya sa 2028. Sabi ni PRRD, I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27 February 2026. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from the outside courtroom through the use of communication technology. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. My reasons are as follows. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen,
forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and national sovereignty. Supreme Court, makinig po kayo. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killing is an outrageous lie. These claims have been peddled by my political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. Magpabiling sulugoon. Sa inyo, ako'y mananatiling I'll be your forever servant. Ayun. Ayan. Klaro naman si PRRD, tinanggap, hi, Attorney Twix, hello. Ayan. Klaro naman na ang tawag dito, PRRD accepted his fate. But I'm so sorry, I cannot accept that I am not going to do anything about it. So, si PRRD, tanggap niya na yun yung consequences ng politika dito sa bansa natin na nakakabuisit yung politika. Pero ako, hindi ko yung tanggap for PRRD. So, I hope you all find a way Alam mo, Mi, ang sad and kasi, increase the odds of bringing Mami it Joey, naisip ko dyan kapag halimbawang talagang nadiin nila si PRRD, sa totoo lang, hindi deserve ng Pilipino magkaroon uli ng matinong leader. Deserve talaga natin yung ganitong klaseng politika, ganitong klaseng mga presidency, ganitong klaseng admin, mga kurap, mga manloloko. Hindi natin deserve yung matinong liderato. Nakakasad. Yeah, actually na-mention ko yan nung isang araw nami-mention ko yan dun sa mga kapag ka yun sa mga signature campaign when I have to explain to everyone why we are doing the signature campaign. Sabi ko, lagi ko nasasabi, laging part yan ng speech ko. Sabi ko, kung yung leader natin na nagsakripisyo at pinagtanggol yung simpleng mamamayan na kagaya natin, pinagtanggol sa mga oligarko, pinagtanggol sa mga krimen, sa mga pinrotektahan sa mga kriminalidad at yun tinignan yung welfare natin. Tapos hahayaan lang natin na gaganon-ganunin siya. Wala tayong gagawin. Hindi, tanggapin nyo na yan, hindi na makakalabas ng ICC yan, ganyan. Tanggapin nyo na lang. Bakit ko tatanggapin? Di ibig sabihin, kapag ako kunwari si Inday naging presidente, si Inday, isip na niyan, papakabayani ako dito. I mean, I'm not saying na ganun yung magiging isip ni Inday, but if you are a logical person, if you are someone, na sabihin na natin, kayo si Inday. 'Di ba? Kung sabihin na natin na kayo si Inday, at nandito na ang ating ka-moisture, ang inaabangan ninyo. Ayan. Ayun. Hello everyone. Hello mga ka-moisture. Hello mga dry skin na umaaligid dito sa live. Hi Trixie, my God, you're there. How dare you? Umakyat kanina. How dare you? I cannot. Ano ba to? Hello everyone. Namiss niyo ba ako? Hindi. Miss na miss. Malandi kayo. Ito pala. Hello Miss Laika. Hello Mima J. Kamusta? Kamusta ang mga ka-moisturean?